Ano ba to? Sinong nagluto ng itlog na to? Ang boses ni Gloria ay dumadagundong sa hangin, matalim tulad ng basag na salamin. Tumibok ng mabilis ang puso ni Tammy. Alam niyang tono ng tinig na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa dining area. Ang makamayay basa pa mula sa paghugas ng pinggan. Ako po, Tita Gloria. Ang sagot niya ng mahina. Bakit maalat? Sinadya mo bang kaming patayin sa asin? Ang mabutas ng ilong ni Gloria ay lumapad habang itinuturo si Tammy ng isang matalim na daliri. Pasensya na po, Tita. Di ko po sinasadya. Sagot ni Tammy, nakayuko upang itago ang galit na namumuo sa kanyang mga mata. Sus, pati itlog di mo ma-perfect. Anong silbi mo rito kung ganyan ka rin lang? Wika ni Maxine, hindi man lang nag-abala na tumingin. Hinaplos ni Tammy ang kanyang mga kamao, ngunit hindi nagsalita. Tumingin siya kay Linda na nagbigay ng mahinang tanda ng ulo. Hindi dito, hindi ngayon. Parang sinasabi ng kanyang mga mata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Hanggang sa kanyang matandaan, ang mundo ni Tammy ay binubuo ng mga basahan, kaldereta, at ang matalim na sakit ng mga salitang mapangmata. Sila ng kanyang ina, si Linda, ay naninirahan bilang kasambahay sa marangyang bahay ng kanyang tiyahin na si Gloria at ng kanyang pinsang si Maxine. Bagamat magkadugo, itinuring silang parang estranghero o mas masahol pa, parang mga disposable na manggagawa. Bawat utos, bawat insuladong salita, bawat mapanghamak na sulyap ay paalala na sa bahay na ito sila ay nasa pinakamababang antas. Nagsisimula ang araw ni Tammy bago sumikat ang araw. Habang karamihan ng tao ay natutulog pa, siya ay nagsisipaglinis ng sahig, nagpuputol ng gulay, at nag-iimpake ng mga bagong labang damit. Nagtatrabaho rin ng husto ang kanyang ina. Madalas ay nagpupuyat upang matapos ang mga mabilisang request ni Gloria, gaya ng pamamalansya ng mga kortina o paghugas ng mga sutlang scarf na hindi naman ginagamit. Isang malamig na umaga, ang buong bahay umalingaw-ngaw sa matalim na tunog ng isang plato na nabasag sa sahig ng marmol. Ano ba to? Sinong nagluto ng itlog na to? Ang boses ni Gloria ay dumadagundong sa hangin, matalim tulad ng basag na salamin. Tumibok ng mabilis ang puso ni Tammy. Alam niya ang tono ng tinig na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa dining area. Ang mga kamayay basa pa mula sa paghugas ng pinggan. Ako po, Tita Gloria. Ang sagot niya ng mahina. Bakit maalat? Sinadya mo bang patayin kami sa asin? Ang butas ng ilong ni Gloria ay lumapad habang itinuturo si Tammy ng isang matalim na daliri. Pasensya na po, Tita. Di ko po sinasadya. Sagot ni Tammy, nakayuko upang itago ang galit na namumuo sa kanyang mga mata. Ang tawanan ni Maxine ay tumunog. Ang mga matay nakatutok sa kanyang cellphone. Sus, pati itlog di mo ma-perfect? Anong silbi mo rito kung ganyan ka rin lang? Aniya, hindi man lang nag-abala na tumingin. Hinaplos ni Tammy ang kanyang mga kamao, ngunit hindi nagsalita. Tumingin siya kay Linda, na nagbigay ng mahinang tanda ng ulo. Hindi dito, hindi ngayon. Parang sinasabi ng kanyang mga mata. Noong gabing iyon, habang sila'y nakahiga sa kanilang maliit na bunk bed, lumingon si Tammy kay Linda. Ma, hanggang kailan tayo ganito? Kahit kamag-anak tayo, para tayong mga hayop dito. Mahina ngunit matatag ang boses ni Linda. Anak, hindi habang buhay ganito. May plano ang Diyos, basta't matuto kang magtiis at magsumikap. Ngunit ang mga mata ni Tammy ay puno ng ibang nararamdaman. Tigas ng loob. Ma, hindi ko nahintayin ang plano ng iba. Ako ang gagawa ng paraan para makaalis tayo rito.
Walang pinagkaibang sumunod na araw. Nagising si Tammy ng maaga upang maghanda ng agahan, maglinis ng bahay, at tiyaking wala ni isang kulubot ang masutlang kasuotan ni Gloria. Ang kanyang katawan ay masakit. Ang madaliri ay nanlalamig mula sa paghugas ng mga pinggan at ang kanyang tiyan ay umungol sa gutom pero patuloy siyang gumagalaw. Mamaya ng hapon, isang sakon ang naganap. Isang puting satin na gown na designer ni Gloria ay nasira habang nilalaba. Ang isang pulang blouse ay kumalat ang tinta at tinapunan ang gown ng mga pink na mantsa. Nahulog ang puso ni Tammy nang makita niyang nagbagong hitsura ni Gloria dahil sa galit. Anong ginawa mo sa damit ko? Mahal to, Tammy. Hindi to mabibili ng sahod mong kakarampot. Ang boses ni Gloria ay matalim at nakakasakit. Hindi ko sinasadya, Tia. Pasensya na po, sabi ni Tammy. Tumayo si Linda sa harap ni Tammy upang protektahan siya. Nakayuko ang ulo ni Linda. Ang makamayay, magkasama si isang pakiusap. Ngunit hindi kumalma si Gloria. Hinila nitong buhok ni Linda at binangga ng malakas. Ang sigaw ng sakit ni Linda ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Tama na! Ang boses ni Tammy ay dumagundong sa buong kwarto habang hinila ang kamay ni Gloria mula sa buhok ng kanyang ina. Hindi niyo po kami pwedeng saktan ng ganito. Trabahador niyo kami. Oo, pero tao pa rin kami. Napawi ang shock mula sa mga mata ni Gloria. Pakiulit nga, Tammy. Matapang ka na ngayon? Palibhasa. Masyado na kayong kumakain ng maayos dito. Kung ayaw niyo dito, umalis kayo. Pero kung dito pa rin kayo titira, sumunod kayo sa mga utos ko. Hinigpitan ni Tammy ang kanyang panga. Nakatingin siya kay Gloria. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Noong gabing iyon, habang kumakain sila ng konting pagkain na binili gamit ang kanilang sariling pera, hindi pa rin mapigil ni Tammy ang galit. Tumingin siya kay Linda na tahimik nang umunguya ng pagkain. Ma, hindi ko na kaya. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Tammy. Ang mga matay nakatutok sa kalahating kanin na mangkok sa harapan niya. Huminga ng malalim si Linda. At saan tayo pupunta, anak? Wala tayong matitirhan. Wala tayong ipon. Ang mga mata ni Tammy ay kumislap ng determinasyon. May nakita akong helper wanted. Na-sign sa pabrika malapit sa palengke, ma. Susubukan ko mag-apply. Napalaki ang mata ni Linda. Anak, kakayanin mo ba? Pagod na nga tayo dito. Dadagdagan mo pa ng trabaho? Mas mabuti na to kaysa magtiis habang buhay, ma. Sagot ni Tammy. Ang mga matay puno ng tahimik na apoy. Hindi ko gustong tumandang alipin. Amoy ng mga sinulit at bagong tela ang hangin. Ang tunog ng mga makinang pangtahi ay pumuno sa tenga ni Tammy habang papasok siya sa labi ng pabrika ng tela. Ang mga kamay niya ay patuloy na kumikilos habang hinihintay niya matawag para sa kanyang interview. Nagpractice siya buong gabi. Inulit-ulit ang mga sagot sa posibleng mga tanong. Kaya ko pong magtrabaho ng mahabang oras. Alam ko pong makisama. Handa pa akong matuto. Nang tuluyan siyang tawagin, pumasok siya sa maliit na opisina. Ang manager, isang babae sa kanyang 40s na may salaming nakapatong sa ilong, ay tiningnan si Tammy mula taas ng kanyang salamin. May experience ka ba, Iha? Wala po, pero mabilis pa ako matuto, sabi ni Tammy nang may kumpiyansa. Pinagmasdan siya ng manager mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ng ilang saglit, tumango siya. Okay, pasok ka na bukas. Nagdilim ang mata ni Tammy. Salamat po. Salamat po talaga, sabi niya habang yumuyuko at paulit-ulit na nagpapakumbaba. Mahirap ang kanyang unang araw. Nag-handle siya ng mga bolt ng tela at tumulong sa production line. Mabilis ang takbo ng trabaho. Ang mga braso niya ay
ay napapagod mula sa pagbuhat ng mabibigat na roll ng tela. Ang madaliri niya, masakit mula sa pagputol ng mga sinulit. Pero bawat pagpintig ng sakit ay may halaga. Mas mahalagang araw na ngayon ang kailangan harapin ni Tammy. Magigising siya ng maaga para tapusin ang magawaing bahay sa bahay ni Gloria. Pupunta sa trabaho at babalik sa gabi para tapusin ang manatirang gawain. Ang kanyang katawan ay sumasakit sa mga lugar na hindi niya alam na umiiral. Pero hindi siya nawala ng determinasyon. 3 linggo ang lumipas. Tinawag siya ng kanyang supervisor, si Mr. Santos, sa opisina niya. Tammy, napansin ko yung sipag mo. Gusto kitang gawing line leader. Mas mataas ang sahod, pero mas mataas din ang responsibilidad. Pumintig ang puso ni Tammy. Handa po ako, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Maliliit man, pero mahalaga ang mga tagumpay ni Tammy. Sa unang pagkakataon, iniabot niya kay Linda ang isang maliit na brown envelope. Ma, ito po, pambili ng bigas at ulam natin ngayong linggo. Tumuloy ang maluwas sa mata ni Linda. Anak, ang layo na nang narating mo. Pero matatag ang tingin ni Tammy. Hindi pa tuma. Malayo pang pupuntahan natin. Ang buhay ni Tammy sa pabrika ay naging isang araw-araw na laban. Pero nakikipaglaban siya ng tahimik at matatag. Bilang line leader, siya nang namamahala sa magawain ng 10 ibang manggagawa. Nagtuturo siya sa mga bagong hire, nag-aayos ng mga issues sa production, at tinitiyak na natutugunan ang mga kota. Iginagalang siya ng mga katrabaho hindi lang dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa sipag at dedikasyon sa trabaho. Isang araw, nasira ang makina sa kanyang section. Tumigil ang production. Ramdam ang tensyon sa hangin habang ang mga manggagawa ay tumingin kay Tammy para sa gabay. Okay, kalma lang. Tawag ni Tammy. Pumapalo sa mapalad upang makuwang atensyon ng lahat. Yumuko siya sa tabi ng makina. Sinisiyasat ito na parang isang bihasang technician. Ray, pakikuha ng wrench sa toolbox. Maylin, tanggalin mo muna yung mga tela para walang maipit. Sa kaalaman at kalmadong paraan, ginabayan ni Tammy ang kanyang team pagkatapos ng ilang pag-aayos. At maraming pawis. Muling umandar ang makina. Nag-ibang tunog ng mga cheers mula sa buong team. Nakita ni Mr. Santos ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng araw na iyon, tinawag siya ni Mr. Santos sa tabi. Tammy, natural leader ka. Kung ganito ka palagi, hindi malayong maging production supervisor ka. Nagniningning ang mga mata ni Tammy. Salamat po, sir. Pangarap ko pong makaahon ng pamilya ko. Kaya gagawin ko pong lahat ng makakaya ko. Ang tagumpay ni Tammy hindi nakaligtas sa mga mata ng iba. Lalo na ng mga hindi nais siyang magtagumpay. Isang araw, nakatanggap siya ng isang urgent na tawag mula sa kanyang manager. Tammy, may reklamo laban sa iyo. Sabi ni Mr. Santos na malalim ang boses. May tumawag dito. Sinasabing nangungopya ka raw ng disenyo ng ibang kumpanya. Humintong tibok ng puso ni Tammy. Sir, hindi totoo yan. Kahit kailan, hindi ko nagawa yan. Alam ko, sabi ni Mr. Santos na may maliit na ngiti. Alam ko kung sinong tumawag. Kamag-anak mo raw, si Gloria. Hinigpitan ni Tammy ang mga panga. Inaasahan niya ang pagsalungat mula kay Gloria. Pero hindi ganito. Hindi po ako susuko, sir. Hindi po nila ako mapapabagsak. Tulad ng sinabi niya, lalo pang bumuti ang performance ni Tammy. Ang production line na hawak niya ay naging isa sa mga pinakamagaling sa pabrika. Hindi na siya basta isang leader. Siya nang naging halimbawa na sinusundan ng lahat. Dahil sa dagdag na sahod mula sa kanyang promotion, nagdesisyon siyang magrenta ng isang simpleng apartment at tuluyan nang umalis sa bahay ni Gloria. Ma, aalis na tayo, sabi ni Tammy habang iniabot kay Linda ang susi ng kanilang bagong tahanan. Tumatakbo ang mga luwas sa mukha ni Linda. Anak,
Akala ko mananaginip lang ako ng ganito. Salamat, Tammy. Puno ng galak ang puso ni Tammy habang siya at si Linday nagsisimulang manirahan sa kanilang maliit ngunit tahimik na apartment. Hindi ito magarbo, pero kanila ito. Ang bawat sulok, bawat dingding, at bawat piraso ng kasangkapan ay simbolo ng kalayaan. Masimple ang kanilang bagong rutina. Si Tammy nagigising ng maaga, pero hindi para maglinis kay Gloria. Nagluluto siya ng agahan para sa kanya at sa kanyang ina. Tinatangkilik ng bawat kagatang pagkain na hindi niya kailangang lutuin para sa ibang tao. Tuwing gabi, ang mga pangarap ni Tammy ay lumalaki. Sa araw, nagsusumikap siya sa pabrika. Sa gabi, nag-aaral siya ng mga sewing tutorials online at nag-experiment sa sarili niyang mga disenyo. Ang una niyang likay, isang simpleng blouse para kay Linda. Gamit ang mga tela mula sa pabrika, ang mukha ni Linda ay nagniningning ng suotin ito. Anak, ang ganda. Para akong mamahaling donya sa suot na ito. Ngiti-ngiti si Linda. Simula pa lang yan, ma. Ngumiti si Tammy, ang mga matay kumikislap ng ambisyon. Balang araw, magiging sikat na brand ang magawa ko. Ang pressure ay dumating ng malakas kay Tammy isang Lunes. 3 makina ng pabrikang nasira ng sabay-sabay. Kung walang mga ito, maaabalang mga deadlines at magkakaroon ng multa. Ang pasensya ng supervisor ay unti-unti nang nauubos. Ayusin mo yan, Tammy. O baka kailanganin kitang palitan. Banta ni Mr. Santos. Dumagundong ang puso ni Tammy. Ngunit tumanggi siya na magpanik. Tinipon niya ang kanyang team. Walang aalis. Magtulungan tayo. Ayusin natin ito. Hinati nila ang mga gawain. Si Tammy ang nag-coordinate ng mga repairs. Habang ang iba ay manual na nagtahi ng mga piraso para magpatuloy ang production. Pagkatapos ng araw, naayos ng mga makina. Pagkatapos, nilapitan siya ni Mr. Santos na may ngiti sa labi. Impressive work, Tammy. Malapit ka nang maging supervisor. Nag-curve ang labi ni Tammy sa isang ngiti. Hindi lang ito para sa kanya, para kay Linda. Para sa bawat gabing hindi siya natulog at tiniis ang lahat ng hirap. Isang gabi, habang nagtatahi si Tammy sa blouse para sa kanyang unang personal collection, tumunog ang doorbell. Bigla siyang napatalon. Hating gabi na. Sino kaya ito? Binuksan niya ang pinto at napaatras. Nakita niya si Maxine na nakatayo sa labas. Ang mga matay namumugto mula sa pag-iyak. Ang mga damit ay magulo at magkasabog. Tammy, tulungan mo kami. Na-foreclose yung bahay namin. Wala na kaming matutuluyan. Nagpitik ang mata ni Tammy. Saglit niyang naisip ang bawat insulto, bawat mapanghamak na utos, at bawat pahirap na ibinato sa kanya ni Maxine at Gloria. Wala na kayong matutuluyan? Tanong ni Tammy, na may tono na hindi pagkakaintindi. Gusto mong malaman kung anong pakiramdam ng walang matirahan, Maxine? Kasi alam ko kung anong pakiramdam nun. Nanginginig ang mga labi ni Maxine. Alam kong mali kami. Pero Tammy, kung ayaw mo, wala na kaming pupuntahan. Nagmumula-mula sa likod si Linda. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pangunawa. Anak, kung may pagkakataon tayong tumulong, tulungan natin. Hinapit ni Tammy ang kanyang kamao. Ang puso ay naglalaban sa galit at awa. Pasok kayo, mahina niyang sabi. Ang mga mata ni Maxine ay gumislap. Ang mga luhay dumadali sa kanyang mga pisngi. Salamat, Tammy. Salamat. May kondisyon. Dagdag ni Tammy ng malamig. Sa bahay ko, walang reyna dito. Lahat nagtatrabaho. Malinaw? Tumango si Maxine ng mabilis. Oo, malinaw. Salamat, Tammy. Ang pamumuhay kasama si Maxine ay hindi madali. Hindi siya sanay sa kababaang loob na kailangan para makatira sa ilalim ng bubong ng iba. Iiwan niya ang mga maruruming pinggan sa lababo. Tatangging maglaba
at magrereklamo tungkol sa init. Ang pasensya ni Linda ay halos santo, ngunit kay Tammy, hindi. Maxine, linisin mo yung iniwang pinggan. Asik ni Tammy isang gabi nang makitang tambak na hugas ang pinggan. Hindi ko yan iniwan. Baka si Tita Linda. Sigaw ni Maxine, iniikot ang mga mata. Sumabog ang pasensya ni Tammy. Magpakatino ka. Hindi ka na prinsesa rito, Maxine. Kung gusto mong tratuhing espesyal, umalis ka at maghanap ng sarili mong kastilyo. Namula si Maxine sa kahiyan. Kumuha siya ng espongha at nagsimulang maghugas ng pinggan. Ang buhay ni Tammy patuloy na umaangat, ngunit laging may mga bagong hamon na dumarating. Ang kanyang sipag sa pabrika ay nagsimulang magbunga at sa wakas, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang bumili ng sarili niyang makina. Isang makinis at modernong modelo na kayang magtrabaho sa kahit na pinakamahinang tela. Ang mga gabi ni Tammy ngayon ay ginugugol sa pagtatahi ng mga prototype para sa isang maliit na clothing line na pinapangarap niyang ilunsad. Isang gabi, tinawag ni Mr. Santos, ang kanyang manager, ang buong staff para sa isang anunsyo. May contest tayo na sinalihan ng mga designers mula sa iba't ibang lugar. Paliwanag niya. Ang mananalo ay makakakuha ng pondo at pagkakataon na ipakita ang kanilang mga disenyo sa pinakamalaking fashion event sa lungsod. Kung may pangarap kayo sa fashion, ito na yung pagkakataon nyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Tammy. Ito na yon. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Nang gabing yon, hindi siya nakatulog at nag-sketch ng mga ideya. Nagme-measure ng tela at gumugupit ng mga pattern. Ang mga kamay ni Tammy ay gumagalaw na parang makina. Bawat tahi ay puno ng pag-asa at layunin. Lumapit ang deadline ng competition at sa bawat araw na lumilipas, ang excitement ni Tammy ay tumataas. Ngunit 2 araw bago ang submission, dumating ang sakuna. Nasira ang kanyang sewing machine. Pumintig ang puso ni Tammy habang sinusubukan niyang ayusin ito. Ngunit ang needle machine ay hindi gumagalaw. Napuno ang mga mata niya ng luha. Hindi, hindi, hindi. Sana hindi ngayon. Mumunti niyang sabi. Ang madaliri niya ay sumasakit mula sa pag-urong sa makina. Ngunit ayaw pa rin gumalaw. Lumapit sa kanya si Linda at hinaplos ang balikat niya. Anak, baka kailangan mo ng tulong. Baka may technician na pwedeng tumingin yan bukas. Wala ng oras, ma. 2 araw na lang. Sagot ni Tammy. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Anak, ikaw pa? Ilang beses ka na bang nakasurvive sa mas mahirap pa rito? Magpahinga ka muna. Bukas, may paraan. Wika ni Linda. Malalim na huminga si Tammy at tumango. Nagstay siya hanggang umaga. Nag-research ng repair tutorials online. Nang magising siya, naayos din niya ito nang mag-isa. Ang araw ng fashion competition ay dumating na. Bitbit ni Tammy ang kanyang garment bag na may 3 piraso ng kanyang pinakamagagandang disenyo. Isang sleek evening gown, isang bold streetwear outfit, at isang timeless office-ready dress. Punong-puno ng tao sa hall. Bawat isa ay nagpapakita ng kanilang koleksyon. Parang mga magulang na pinagmamalaki ang mga tagumpay ng kanilang mga anak. Ang mga modelo ay naglalakad sa runway na suot ang disenyo ng bawat kalahok. Tumitig si Tammy sa mga likha ng iba habang ang audience ay namamangha. Next up, we have Tammy Cruz. Anunsyo ng MC. Ang puso ni Tammy mabilis habang ang 3 modelo niya ay lumakad sa runway. Ang bawat hakbang ay parang kaluskos ng kulog sa kanyang tenga. Ang mga mata ng tao ay nagsusunod mula sa isa hanggang sa isa pang outfit. May sandaling tumigil at pagkatapos ang malakas na palakpakan. Ang dibdib ni Tammy ay punong-puno ng emosyon. Nagawa niya ito. Nakita nilang halaga niya. Nag-usap ang mahurado ng matagal. Ang mga kamay ni Tammy nanginginig habang tinitingnan ni silang nagbubulungan. Tinitingnan ang kanilang mga notes at itinutok ang kanilang mga mata sa kanya.
At ang nanalo ng New Designers Award ngayong taon ay... Ang boses ng MC ay bumangon sa loob ng hall. Pinalalaki ang suspense. Tommy Cruz! Bumagsak ang tuhod ni Tommy. Tinakpan ng bibig ng dalawang kamay. Ang boses ni Linda ay bumulong sa kanyang isipan. Basta't matuto kang magtiis at magsumikap. Dumadala yung mga luwas sa mga pisngi ni Tommy habang papalapit siya sa entablado. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga kamay ay nanginginig habang nilalapitan siya. Ang puso niya ay parang sasabog sa pasasalamat. Para kay Mama. Bulong niya sa sarili. At sa pag-akyat ni Tommy sa tagumpay ay hindi na lang pangarap. Ito ay kanyang realidad. Ginamit niya ang premyo mula sa kompetisyon upang ilunsad ang sarili niyang clothing line. Linda's Legacy, na ipinangalan sa kanyang ina. Ang launch ay isang malaking spectacle. Mga kaibigan, mga kasamahan sa pabrika, ay pati na rin sa mga dating katrabaho dumating upang magbigay ng suporta. Ang mga pinakamagagandang disenyo ni Tommy ay nakalagay sa mga manikin at bawat piraso ay may maliit na nakasaing na label na nagsasabing Linda's Legacy. Isang araw si Tommy ay nakatayo sa likod ng cashier sa kanyang butik. Narinig niya ang mapamilyar na boses ni Gloria at Maxine. Ganda ng madamit, ma. Bulong ni Maxine. Oo nga, pwede nating bilhin to sa installment, di ba? Sagot ni Gloria na nag-aalalang tumawa. Nagkatinginan si Tommy at sila. Parang tumigil ang oras nang maalala niya ang bawat pagdurusa at sakit na idinulot nila. Ngunit pagkatapos, nakita niyang parang ngumiti si Linda mula sa kanyang isipan. May tutulong ba ako sa inyo, tita? Maxine? Ang boses ni Tommy ay kalmado, matatag, at hindi matitinag. Pasensya na kung istorbo kami. Sabi ni Gloria, ang mga matay, nakatulong at palabas. Alam kong mali kami noon, pero may trabaho ba kayong pwedeng para sa amin? Ang mga mata ni Tommy kumikislap ng isang hindi masasabing damdamin. Ngunit tumango siya ng dahan-dahan. Kung gusto niyong magtrabaho dito, may kondisyon. Ang mga mukha ni Gloria at Maxine ay naging tensyonado, nag-aabang ng sagot. Dito, lahat nagtatrabaho ng pantay-pantay. Walang reyna. Kung handa kayong sumunod, welcome kayo rito. Pareho silang tumango, hindi na nagkaroon ng alinlangan. Tahimik ang puso ni Tommy sa unang pagkakataon. Wala siyang galit kay Gloria at Maxine. Lumipas ang mga buwan na nagtatrabaho sila sa kanyang tindahan. Nagpo-folding ng mga damit, nag-aayos ng mga racks, at tumatanggap ng mga order mula sa mga customer. Wala nang mga araw ng kanilang mataas na tingin sa sarili. Sila'y naging mapakumbaba at nakita ni Tommy ang pagbabagong iyon. Isang gabi, habang papasara ang tindahan, nilapitan ni Gloria si Tommy. Salamat, Tommy. Hindi ko alam kung may makakapagpatawad pa sa amin. Lumambot ang mata ni Tommy. Tita, minsan mas mabigat ang galit kaysa pagpapatawad. Pinili ko na lang na gumaan ang buhay ko. Niyakap nilang isa't isa sa unang pagkakataon sa mga taon. Hindi ito agad-agad na pagkakasunduan, ngunit ito isang simula. Isang buwan nang lumipas, nag-vibrate ang cellphone ni Tommy. Isang email mula sa isang international fashion agency. Nakita nila ang kanyang mga gawa online at inimbitahan siya na ipakita ang kanyang koleksyon sa New York Fashion Week. Ang kamay ni Tommy ay nanginginig habang binabasa niyang mensahe paulit-ulit. Ma! Tingnan mo to! Sigaw niya. Tumakbo patungo kay Linda na may hawak na cellphone. Ang mukha ni Linda ay nagniningning nang mabasa ito. Ang mga luha ay puno sa kanyang mga mata. Anak, sabi ko nang may plano ang Diyos para sa'yo. Habang nag-iimpake si Tommy para sa New York, tinitigan niya ang kanyang ina. Ma, hindi na tayo nangangarap lang. Tayo nabubuhay ng pangarap. Ang kanyang flight patungong New York ay naging simula ng isang bagong kabanata.
Hindi na siyang katulong na may mga paltos sa mga kamay. Siya na ngayon si Tommy Cruz, designer, mangarap, at patunay na walang hirap na makakapigil sa isang pusong determinado na magtatagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga po pala kay Sir Jun Pantilano. Ang sabi niya, ang tagal mong nawala, Jane 3. Miss na miss ko na kwento mo. Happy Holidays, Jane 3. Maraming salamat po, Sir Jun, sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless po! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.